Mula sa mga nakakatakot na pahitain at tradisyon hanggang sa magandang hula sa hinaharap, ang lahat ng ito ay ating aalamin. Ito ang mga predisyon ng tanyag na si Nostradamus para sa taong 2025. Si Nostradamus ay isang tanyag na manghula at astrologer sa kasaysayan na kahit sa paglipas ng daang-daang taon, ang kanyang mga hula ay nananatili pa ring gabay at mata ng mga scholar sa hinaharap. Ang mga hula ni Nostradamus ay naging kontrobersyal dahil karamihan sa mga ito ay misteryoso at nakakatakot. Sa kanyang aklat na Les Prophecies ay nakasulat dito ang kanyang mga hula at pangitain na sa loob ng ilang henerasyon ito ay patuloy pa rin. Binibigyang pansin ng mga scholar at pinaniniwalaan ng kanyang mga tagasunod. Ang mga hula ni Nostradamus ay nakasulat sa kanyang libro at siya ay may hula simula noong taong 1535 hanggang taong 3797 sa hinaharap. Ayon sa mga scholar ay maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ang nahulaan at nakasulat sa libro ni Nostradamus, tulad ng pag-usbong ni Adolf Hitler, ang pagkakaroon ng COVID-19, pag-atake sa Pearl Harbor, ang pag-atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, Japan, at marami pang iba na tila naging makatotohanan. Ayon sa mga eksperto, sa bawat taon o siglo ay mayroon itong matitinding predisyon, at sa bidyong ito ay aalamin natin ang mga nakakatakot na predisyon ni Nostradamus sa taong 2025. Una, ang paglawak at pagmayagpag ng bansang China. From the east, a great dragon will rise, flying across the sky. Ayon sa interpretasyon ni Nostradamus, tinutukoy niya ang pagdamat na isang bansa mula sa silaman na nag-uugnay sa China, dahil sa kasalukuyan ang China lamang ang bansang kumikilos upang palawakin ang kanilang nasasakupan. Inuumpisahan nila ito sa unti-unting pagsakop sa Taiwan at kasunod nito ang pilit na pagkontrol sa South China Sea, kasama na dito ang West Philippine Sea. Maraming nagsasabi na ito ay isang simbolo ng lumalakas na impluwensya ng China sa pandaigdigang ekonomiya at politika, at sinasabi rin dito na mas magiging marahas pa at mas magiging madugo pa ang mga susunod na aksyon ng China na siyang yayanig sa mundo ngayong 2025. Pamalawa, pagsibol ng mga natural disaster at paglala ng climate change. The earth will shake in the new city and the earth will open up in several places. Ito ay nabasulat sa kanyang libro para sa taong 2025. Ang patuloy na pagbabago ng klima o climate change ay kakambal ng matinding mga pagbabago sa kalikasan, panahon at kapaligiran, kabilang dito ang sunod-sunod na pag-usbong ng mga malalakas na bagyo, mga lindol, matinding pagbaha, tag-init pati na rin ang tagutom sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang matinding pagbabago ng klima ng ating mundo ay patuloy na lumalala. May mga lugar na unti-unti nang lalamunin ng mga dagat at mga lugar na dati ay hindi binabaha, mistulang magiging dagat na dahil sa mga pagulan at bagyo. Titindi din ang mga tag-init na magdudulot ng mga forest fire at unti-unting pag-extinct ng mga nanganganin na hayop. Dahil rin sa tag-init at mga kalamidad ay madaming buhay ang masasawi at lalong lalala ang tagutom sa bawat bansa. Pangatlo, pag-usbong at paglawak ng artificial intelligence. The new machine man will rise, blending with the natural world. Lista pantaas ng antasang teknolohiya sa mundo, nabago na rin ang takbo at pamamaraan ng buhay ng mga tao, napabilis at napagaan ang mga trabaho. Ito ay dahil sa artificial intelligence o AI. Ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya at AI ay nakasulat din sa propesiya ni Nostradamus. Ayon sa interpretasyon ng pag-usbong ng AI at ang mga potensyal na pagsasama ng mga makinarya at tao, sa hinaharap ay lalong maninibabaw dito. Mas marami mga bagay ang magiging posible sa tulong ng teknolohiya, at dito magbubukas ang pintuan sa mga mas malalaking hakbang patungo sa hinaharap at mga teknolohiyang hindi pa nadidiskubre ng tao na magdudulot ng positibo at mayroon din mga negatibong epekto sa ating mundong ginagalawan. Pang-apat, pag-usbong na isang lider na babago sa kasaysayan. A king will be restored who will rule for long. Isa ito sa mga kontrobersyal na hula ni Nostradamus sa kanyang libro para sa taong 2025. Ito ay nagpapahiwatig ng pagbabalik
o pag-usbo ng isang lider. Ito ay tumutukoy na maaaring magkaroon ng isang bagong lider mula sa mga malalakas na bansa at siyang kikilos upang isagawa ang mga bagay na maaaring lubos na makakapekto sa buong kasaysayan at hinaharap. Panglima, pagbagsak ng isang malaking bansa. The great empire will fall into ruin, new order will rise, the old one shall vanish like a smoke. Ito ang isa sa pinaka-importanteng hula ni Nostradamus ayon sa mga scholar dahil ito ay direktang makakapekto sa takbo na hinaharap. Ipinahiwatig dito ang pagbagsak na isang makapangyarihang bansa o imperyo sa mundo sa darating na taong 2025. Maraming nagsasabi na maaring tumutukoy ito na isang superpowered country o makapangyarihang bansa ang babagsak, gaya ng Amerika na magdudulot ng malaking pagbabago sa pandaigdigang politika, kabilang ng pag-usbong na isang bagong sistema ng pamamahala at ekonomiya na maaaring magdulot ng matinding paghihirap para sa mga mamamayan nito, at magdudulot naman ng nakakatakot na kapangyarihang kokontrol sa pamamahala sa buong daigdig. Dahil sa pagsibol ng bagong mangungunang, pinakamalakas na bansa sa mundo. Ika-6, pag-advance ng paglalakbay sa kalawakan. Men will reach the stars, and beyond the reach they will find new worlds. New voyage will take men far from their home towards the stars. Ayon dito, dahil sa makabagong teknolohiya sa taong 2025, ang space exploration ay magkakaroon ng advancement. Sa pagsasaliksik sa kalawakan, magkakaroon ng isang malaking hakbang sa katauhan sa paglalakbay sa labas ng mundo. Magkakaroon ng mga bagong patuklas sa mga bagong planeta sa kalawakan. Pang-7, ang pagloba ng population at krisis sa pagkain. The earth will groan under the weight of its inhabitants and hunger will spread far wide. Ang mabilis na paglobo ng population at kakulangan ng mga likas na yaman ang ipinapahiwatig sa hulang ito ni Nostradamus. Tayong 2025 ay mas dadami ang magugutom at maghihirap sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga potensyal na hamon sa hinaharap tulad ng kakulangan sa pagkain at tubig, dulot ng paglobo ng populasyon at patasira ng kapaligiran, at mamapalanim dahil na rin sa mga kalamidad at matinding tag-init, magpapatindi sa kagutuman ng buong mundo. Ang mga bansa gaya ng Congo, Afghanistan, Yemen, Syria at Somalia na kasalukuyang nakakaramdam ng tagutom ay patuloy pang dadami dahilan upang mas maraming tao ang magdurusa at mamamatay sa gutom. Ayon kay Nostradamus, ang suliraning ito ay hindi na mareresolba at patuloy lamang lalala dahil sa patuloy din na pagkasira ng natural na kalikasan. Pang-8, malawakang krisis sa ekonomiya. The markets will fall and the great towers will collapse, and new currency will rise, born of fire and metal, and the old ways will crumble. Ayon sa interpretasyon ng mga scholar, ang hulyang ito ay tumutukoy sa isang malakihang pagbagsak na ekonomiya o mga sistema ng pananalapi. Ito ay nagpapahiwatig na isang pagbabago sa pandaigdigang sistema ng ekonomiya. Marami ang nagsasabi na ito ay maaaring tumutukoy sa paglago ng mga cryptocurrency at digital money, at isa pang bagong anyo ng pera na magiging dominante na siyang dahilan upang magbago ang pamamaraan at babagsak ang isang lumang sistema. Dahil din dito, marami ang mabibigyan ng pagkakataong umangat ang estrado ng pamumuhay at marami rin ang babagsak at lalagupak sa kailaliman. Ika-9, pagdiskobre ng bagong uri ng paggamot o medisina. In the age of iron and silicon, a new healing method will emerge. Isa ito sa mga positibong hula ni Nostradamus para sa taong 2025. Ito ay tumutukoy sa isang malaking pagbabago o pagdiskobre na isang uri ng medisina na magbibigay ng bagong pag-asa sa sangkatauhan tulad ng bioengineering, stem cell therapy o advanced na AI sa larangan ng kalusugan. Ang bagong tuklas na medisina ito ay maaaring isang malaking hakbang sa mundo ng medisina na makatutulong sa sangkatauhan at maaaring babago sa buhay ng mga tao may karamdamang wala pang Lunes sa ngayon. Ang bagong teknolohiyang ito ay sinasabing babago sa kasaysayan ng medisina at mapapakinabangan hanggang sa susunod pa mga henerasyon sa hinaharap. Ika-10, ang World War III o ang ikatlong digmaang pandaigdig. The Great War will start in France, and all of Europe will be attacked. It will be long and terrifying for everyone. Then, in the end, peace will be restored but only a few will enjoy it.
Ito ang isa sa mga nakakatakot at nakakapanindig balahibong hula ni Nostradamus para sa taong 2025. Pagsibol ng ikatlong digmaang pandaigdig kung saan karamihan ng mga bansa ay masasangkot sa malaking digmaan ito. Ang posibilidad ng isang pandaigdigang digmaan ay maaari umanong magsimula sa Europa. Posible nito ang maging sentro muli ng matinding digmaan. Matatandaang ang World War I at World War II ay dito rin nagsimula at hanggang sa kasalukuyan, napakatindi pa rin ang digmaan na yun. Ng Russia at Ukraine, idagdag mo pa ang pagpapalawak ng NATO na itinuturing ang Russia bilang isang malaking banta. Dahil sa advance na teknolohiya ng militar ng bawat bansa at presensya ng mga nuclear bomb, ay lubhang nakakatakot magkaroon ng digmaan, kung saan ay maaring milyong-milyong tao ang magbubuwis ng buhay. At may mga bansang maaaring mabura sa mapa at higit sa lahat, ang digmaang nuklear ay magdudulot din ng malaking pinsala sa ating planeta at sa lahat ng buhay sa mundo. Ang mga pinsalang idudulot ng digmaan ito ay hindi na may ibalik sa dati, bagkus ito ay magiging dahilan ng pagbagsak ng antas ng pamumuhay sa mundo o kaya ay maaaring magresulta ng pagkaubos ng sangkatauhan. Ang mga kulang ito ng Nostradamus sa taong 2025 ay maaaring magkatotoo o kaya naman ay hindi. Bagamat mga hula niya ay maaaring nagbibigay lamang ng babala upang tayo ay maging handa sa anumang mangyari sa hinaharap. Ayon sa mga eskolar, ang mga hula ni Nostradamus ay masyadong matalinghaga. Ang interpretasyon nito ay maaaring magbago dahil sa patuloy nilang pagsasaliksik dito. Ngunit, marami pa rin ang naniniwala at itinuturing itong babala at salamin ng hinaharap. Ano masasabi mo sa mga hulang ito ni Nostradamus para sa taong 2025? I-komento mo lamang ito sa ibaba at syempre huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa mga darating pang videos dito sa ating channel. At i-check mo din ang ating channel dahil marami pa kayong videos na magugustuhan dito. Maraming salamat po! Please like and subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell para maging updated kayo sa magagandang videos pamparating. Ito po ang Pinoy Truth TV. Hanggang sa muli!